Nung isang linggo po ay ang pinag-aralan natin ay sa pamamagitan ng aking asawa na si Sister Cora ay tungkol po sa Pasko nang dahil sa Panginoong Isus kung kaya ay may Pasko. Ah, at ang pinakadakilang regalo po ng Diyos sa atin ay ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya sa atin kaya nga po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alam naman po natin na ang kasalanan ang nakapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Pero nais po ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya, kaya ginagawa niya ang lahat ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya. At yun naman po ang Kanyang layunin noon pa, ang tayo ay makabalik sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Kaya ano po ang dapat natin gawin sa kasalanan? Di po ba dapat pagsisihan natin ang ating mga kasalanan? Kaya nga po yan ang ating pag-aaralan natin sa araw na ito. Ito po ay tungkol sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Maraming tao po na ang pakahulugan sa pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ngunit hindi lang ito ang kahulugan nito. Ito ay nangangahulugan din ng pagbabago ng isip na nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Sinasabi po yan sa Lucas 3:8 na ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At ganun din sa Gawa 26 verse 20 na sinasabi ni Apostol Pablo, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Malinaw po na ang pagsisisi ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay at nangangahulugan din ng pagbabago ng ating isip na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Madaling sabihin na tayo'y nagsisisi. Subalit, kung hindi naman nakikita sa ating pamumuhay at mga gawa, ay baliwala din po ito. Walang nakikitang pagsisisi kung hindi tunay na nagbabago ang ating isip at walang nakikitang pagbabago sa ating buhay. Madaling sabihin nagsisisi na tayo pero yung dating hindi magandang ugali pa rin ang ginagawa natin. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago sa pag-uugali at paniniwala ng isang tao. Ito po ang dahilan kung bakit hinamon ni Juan Bautista ang mga tao. Ang sabi niya ay, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ang sinabihan po dito ni Juan Bautista ay ang mga Pariseo at Saduceo na lumapit sa kanya upang magpabautismo sa kanya. Ayon po sa Biblia, ang mga Saduceo ay kabilang sa mga mayayamang tao noong mga panahon na yon. At sila ay makapangyarihan, may mga makapangyarihan posisyon sa lipunan. Sila po ay hindi naniniwala ng pagkabuhay ng mag-uli, ng mga patay, at tinatanggihan nila ang buhay pagkatapos ng kamatayan at naniniwala sila na naglalaho ang kaluluwa ng tao pagkatapos ng kamatayan. At dahil dito, tinatanggihan ang kaparusahan at gantimpala pagkatapos ng buhay sa lupa. Samantalang ang mga Pariseo naman ay kabilang sa mga middle class. At sa espetong pangrelihiyon ay tinatanggap nila ang kasulatan at nakinasihan ng Diyos. Ngunit binibigyan nila ng pantay na otoridad ang mga tradisyon, pangrelihiyon at pinagtatanggol ang posisyong ito. At sinabi na ang mga tradisyong ito ay sinusunod na mula pa noong panahon ni Moises. Ang mga Saduceo at Pariseo po ay mga dalubhasa sa batas. Ibig sabihin, sila ay mga dalubhasa sa mga kautusan o banal na kasulatan
At bagamat magkaribal po ang mga Saduseo at Pariseo, ay nagawa nilang isang tabi ang kanilang pagkakaiba kung saan sila ay nagkaisa na ipapatay ang Panginoong Hesus sa mga Romano. Doon po sila nagkaisa. At sa umaga pong ito ay mayroon po tayong mga katanungan na sasagutin tungkol sa pagsisisi. Una po, sino ang dapat magsisi? Pangalawa, bakit dapat tayong magsisi? Pangatlo, paano tayo magsisisi? At pang-apat, kailan tayo dapat magsisi? At ang pamagat nga po ng ating pag-aaralan sa umaga ito ay magsisi na mababasa natin sa Mateo 4, talatang 12 hanggang 17. Sige po, samahan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3. Nabalitaan ni Jesus na binilanggo ko si Juan. Si Juan Bautista po ang tinutukoy dito. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maniningyang ilaw. Sapagkat maharapit ng maghari ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling papakumbaba sa iyong harapan sa mga oras na ito. Maraming salamat pong muli sa pagkakataon ito na kami muling makapag-aaral na iyong mga salita, Panginoon, na siyang nagiging dahilan upang ikaw ay aming makilalang ng lubusan, at siyang dahilan upang kami lumago sa aming mga pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po na patuloy ka pang magpakilala sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga spiritual na puso at isipan upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mong ihahayag sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo rin po, Panginoon, ng puspusin mo rin po ako ng Espiritu, banal na Espiritu, Panginoon, upang malaya akong maihayag sa kanila, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang katotohanan lamang po, Panginoon, ang siya nilang marinig, Panginoon. Maraming salamat po muli. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, yung samot dalangin sa pangalan ng Anak ni Jesus. Amen. Merong epekto ang kasalanan sa buhay ng tao. Dahil lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan, yung iba po ay komportable na sa kasalanan. Ibig sabihin, nakasanayan na natin ito. Kaya kung maririnig natin mula sa Panginoong Jesus ang mga salitang magsisi, ay hindi po ganoon kadali sa tao. Dahil sinabi niya na iwanan natin ang ating nakasanayang kalagayan at lumipat ng bagong kalagayan. Mayroon sa loob natin na parang ayaw pakinggan at sabihin, hindi para sa akin ang pagbabagong yan, kundi doon sa mga mamamatay tao o sa mga masasamang loob o kaya para sa kapitbahay ko yan na lasenggo at sugarol. O kaya naman sasabihin natin na natural lang na magkasala dahil tao lang naman tayo. Walang perpektong tao po dito sa mundo. Ang puso ng tao ngayon ay matigas na. Matigas na po dahil sa kasalanan. Ganito rin po ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus. At maging hanggang ngayon na matigas ang puso ng mga tao.
Ang pagdating po ni Juan Bautista noon ay upang ihanda ang pagdating ni Jesus. Binautismuhan si Jesus ni Juan bilang pagpapakilala na narito na ang anak ng Diyos, ang hinirang para maghari sa bawat tao. Nang matapos po ang ministeryo ni Juan at siya ay dakpin, panahon na upang simulan ang ministeryo ni Jesus. Kagagaling lang niya sa disyerto sa Judea at 14 na pong araw siya 14 na pong araw na napagtagumpayan niya ang mga tukso ni Satanas. At pagkatapos ay pumunta siya sa Galilea. Ito po ay matapos siyang bautismuhan ni Juan Bautista. Nangaral siya at sinabing siya ang katuparan ng propesiya at ipangaral ang mabuting balita. Palayain ang mga naapi at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang buong bayan. Ang kanyang mensahe ay hindi po komportable, hindi naging komportable para sa kanila dahil sanay na nga po sila sa ganong mga sitwasyon. Kaya ayaw nilang pakinggan ang mensahe ng Panginoong Hesus. Matigas ang kanilang puso, kaya ayaw nilang magsisi. Lumipat nga po ang Panginoong Hesus sa Capernaum, sa may baybayin ng lawa ng Galilea. Malaking bahagi ng kanyang ministeryo ay dito po nakabase. Marami sa kanyang mga himala ay dito nangyari. Maraming mensahe ang kanyang naituro dito. At hindi madali ang mensaheng sinasabi ni Jesus. Hindi po nakaka-relax ang mensahe niya. Hindi nakaka-entertain na mensahe. At inumpisan nga niya ang mensahe niya tungkol sa pagsisisi. Kapag naririnig ng mga tao na magsisi kayo, para bang pakiramdam nila ay may problema sa kanilang mga sarili na kailangang may pagbabagong dapat mangyari. Hindi sila komportable na pakinggan ang mensaheng yon na parang tulad ng balitang mayroon kang sakit na kanser na parang wala ng lunas o gamot. Ang unang tanong po ay, sino ang dapat magsisi? Yan po. Madaling tanong, sino ang dapat magsisi? Sino po ang sinabihan ni Jesus na magsisi? Meron tayong maaaring gawin para iwasan ang sinasabi ni Jesus na magsisi tayo. Pwede nating sabihin sa sarili natin na hindi para sa akin yan. Sino ngayon ang sinasabihan dito ng Panginoong Jesus na magsisi? Ang naging sentro ng ministeryo ni Jesus ay sa Galilea. At may ano po ito, kung bakit sa Galilea siya unang nagministeryo. Nung panahon ni Jesus, nahati po ang Israel na ang tawag ay Palestine sa ilang probinsya tulad ng Judea at Samaria. Noong panahon ng Lumang Tipan ay nakapangalan ang mga lugar sa 12 tribo na anak ni Jacob. Sino po mga anak ni Jacob? Yung 12, sila po ay sina Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph at Benjamin. Ang Galilea ay sakop ng lupa ng Zebulun at Naphtali. Sinabi ni Mateo na mayroong dahilan kung bakit dito sa Galilea ang naging sentro ng ministeryo ni Jesus sa halip na sa Jerusalem, sa Judea. Ang Jerusalem po ang sentro ng relihiyon at gobyerno ng Israel. Ang mga pagano ay hindi naniniwala sa iisang Diyos. Naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya magandang lugar ang Galilea para ihayag ang mabuting balita o ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya diyan po nagsimula ang Panginoong Hesus ng kanyang ministeryo. At ano po ang unang mensahe niya dito sa Galilea? Ang unang mensahe niya po ay magsisi kayo. Bago po tayo maging Kristiyano o bago tayo sumali sa mga gawain sa iglesia, ay kailangan po muna nating
magsisi, di po ba? Pag walang pagsisisi ang nangyari sa isang tao, o sabihin na nating Kristiyano, kahit po araw-araw siya nagsisimba, araw-araw na gumagawa sa gawain sa iglesia, ay wala pong kwenta ang lahat ng ito. Wala pong kabuluhan kung walang tunay na pagsisisi sa buhay natin. Hanggat ang tao ay nalulugmok sa kasalanan, ang mensahe ng Panginoong Hesus na magsisi ay magpapatuloy. Ang mensahe niya ay hindi kung paano tayo magtatagumpay sa buhay natin, kung hindi kung paano tayo yayaman, kundi magsisi tayo. Hanggat hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, ay magiging katulad tayo sa mga taong sinasabi ni Mateo sa chapter 7, verse 21 to 23, na ang sabi ay, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng mas. Ito po yung mga tao na itinuturing nilang sila yung mga Kristiyano. Pero hindi ito nakikita sa kanilang mga buhay. Tandaan po natin na hindi natin pwedeng bayaran ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisimba tuwing linggo, pag-aatid ng Bible study o kaya pagsali sa mga ministry. Ang tunay na kaligtasan ay kung mangyayari na pagkatapos nating tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwede na sabihin natin na kalahati ng ating katawan ay sa Diyos at kalahati ay kay Satanas. Di po ba? Alam niyo po, nang tawagin ng Panginoon Hesus ang kanyang mga alagad, ang ginawa nila ay dali-daling iniwan ang kanilang ginagawa at sila'y sumunod nang walang pag-aalinlangan kay Jesus. Kaya nga po mga kapatid, pwede ba yung isang araw ay sa Diyos ka at isang araw ay kay Satanas ka? Hindi po pwede yung ganong setup. It's either sa Diyos ka o sa demonyo ka. Total, may free will naman tayo eh. Pwede tayo mamili kahit kanino. Nang si Juan Bautista po ay dinakip at ikinulong, yun ang senyales na pag-uumpisa ng ministeryo ni Jesus. Kung saan po nagtapos ang ministeryo ni Juan Bautista, doon po siya, nung dakpin siya at pinapatay na, ay doon nga po nag-umpisa, doon nagsimula ang ministeryo ni Jesus. Ano ba ang layunin ni Juan Bautista dito sa mundo? Ang ibinigay na tungkulin sa kanya ng Diyos ay upang ihanda ang daan na dadaanan ni Jesus. Ibig sabihin, upang ihanda ang puso ng mga tao upang tanggapin ang mensahe ng Panginoong Hesus. At ano ang mensahe ng Panginoong Hesus? Di ba? Magsisi kayo. Yan din po ang mensahe ni Juan Bautista. Sinabi rin po niya, bago pa dumating ang Panginoong Hesus, siya po yung nangangaral na rin. Ang sabi niya, magsisi kayo. Hindi po aksidente o nagkataon lang na bago mag-umpisa ang ministeryo ni Jesus, ay kailangan muna matapos ang ministeryo ni Juan Bautista. Ang lahat ng mangyayari kay Jesus ay nasa plano ng Diyos. Tingnan po natin ang Juan 3:28 hanggang 30. 28 hanggang 30. Ang sabi doon ay, kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon
Kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Alam po ni Juan Bautista ang tungkulin niya. Siya ang boses sa ilang. Ang sabi niya ay hindi siya ang Kristo. Dahil may mga tao po noon na iniisip na siya ay si Kristo Jesus. Dahil marami nga po ang nagpapabautismo sa kanya. Kung talagang tayo ay tunay na mga Kristiyano, dapat ang nangyayari sa buhay natin, ang lumilitaw parati ay si Jesus. Dapat ay ang Panginoong Jesus ang itinataas natin sa buhay natin at tayo ay pababa ng pababa ng pababa. Hindi natin pwedeng pagmalaki sa Panginoon ang lahat ng meron tayo. Tuman ay kayamanan, ang pamilya natin, talento natin, maging ang buhay natin. Wala ni isang bagay na sinasabi natin galing sa atin, ang galing talaga sa atin. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang kaluwalhatian ay galing sa Diyos lamang. Amen? At kung bakit sa Galilea ang naging sentro ng ministeryo ni Jesus, ay upang matupad ang propesya ni Isaias sa kabanatang 1-2 na sinasabing, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Ibig sabihin, nung lumang tipan ay nagprophesize na po si Propeta Isaiah sa mangyayari sa panahon ni Jesus. Iniligay niya sa kahiyaan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Hindi po nagkataon na sa Galilea ang naging sentro ng ministeryo ng Panginoon Jesus, kundi ito po ay nasa plano na ng Diyos. At ang sabi pa nga po dito ay sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Sino po ang liwanag na ito? Ang Panginoong Jesus po. Narito sa lugar na ito, sa Galilea, ang mga rebelde at mga api, mga nagdusa at naghirap. Hindi lamang mga Hudyo, kundi mga Hintil din. Sa lugar na ito, dumadaan ang iba pa na karatig bayan ng Israel. Kaya pinili ito na lugar ng Panginoong Hesus bilang pagtupad sa plano ng Diyos na ang mensahe ng kaligtasan, ang panawagan na magsisi, ay ipaabot sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Kaya nga po ay sa katapusan ng Mateo, may tagubil Jesus. Ito po yung Great Commission. Make disciples of all nations. Sa ilan sa mga alagad ay pinaliliwanag niya na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Kaya nga po, sino man tayo, sino ka man, ang mensahe ni Kristo sa atin ay magsisi ka. Ito ay utos ng Panginoon na kailangan nating sundin. Ito ay para sa asawa mong babaero at sugarol. Ito po ay para sa kaklase mong nagre-rebelde sa magulang. Ito po ay para sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Ito ay para sa mga nakakulong at gumagawa ng masama. Ito rin ay para sa iyo at para sa akin. Sino ang sinasabi ni Jesus na magsisi? Ito po ay para sa lahat ng tao. Sa lahat ng lahi, sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng panahon, anuman ang edad o edukasyon o katayuan sa buhay. Wala pong exempted. Sa lahat po ang mensahe ng pagsisisi. Amen? At ang ikalawang tanong po natin ay, bakit kailangang magsisi? Bakit kailangan lahat tayo ay magsisi? Kung hindi po natin nakikita na kailangan magsisi ay tingnan na po natin kung ano ang sinabing dahilan ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya ay magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit.
Ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ay mga salitang ginagamit ni Jesus upang ipakita ang paghahari ng Diyos. Ang kanyang matuwid na pamamahala sa kanyang mga nilikha, lalo na sa mga tao. Sa isang banda, ang pagdating ni Jesus ay katibayan ng paghahari ng Diyos. Ngunit hindi pa ito ganap dahil marami pa hanggang ngayon ang nagre-rebelde at ayaw pang magsisi. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi ng mga kasalanan upang huwag mapahamak. Nang sabihin ni Jesus na malapit na ang kaharian, ano po ang dahilan? Ang binabanggit niya kung bakit dapat tayo magsisi. Tingnan po natin ang negatibo at positibong bahagi nito. Ang negative sides po nito ay tinutukoy ng kaharian ng langit ay ang kapahamakang sasapitin ng lahat ng patuloy na sa puso nila ay pagre-rebelde sa Diyos o hindi pagtalikod sa kasalanan. Mapapahamak po ang mga hindi magsisisi. Ayon sa propesya ni Isaiah, ang mga Galileya ay ang mga taong nasa kadiliman, mga nakatira sa lilim ng kamatayan. Dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao ay nasa dilim at kasamaan. Nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos, espiritual na pagkakahiwalay sa Kanya. Lahat tayo ay ganito. Ganito na tayo noong pinanganak pa lang tayo. Huwag nating isipin na dahil ipinanak tayo sa pamilyang Kristiyano ay ligtas na tayo. Hindi po ibig sabihin na kung asawa natin ay Kristiyano ay ligtas na tayo. Hindi po ibig sabihin na kung ang mga magulang natin ay Kristiyano ay ligtas na tayo. Tandaan po natin na ang kaligtasan ay individual. Ang sagot ni Jesus sa mga taong nag-aakala na ang ibang tao lamang ang makasalanan at sila ay mas matuwid at hindi kailangang magsisi ay mababasa natin yan sa Lucas 13, talatang 3. Sabi po dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At inulit niya po ito sa verse 5 na ganun din ang sinabi niya. Kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Maliwanag po ito. Naway magsilbi itong babala sa atin na laging nakakarinig ng salita ng Diyos, na laging nararanasan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating iglesia, na laging nasasaksihan ang mga himalang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung babaliwalain po natin ang mga ito at hindi pa rin tayo magsisisi, may babala po. Anong babala? Ang sabi po sa Matthew 11:20, pagkatapos sinumpatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa verse 23 to 24, ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Bigat po, no? Ano po ang ginawa sa Sodoma? Ito ay pinaulanan ng asopre at apoy mula sa Panginoon. Ginawa po ito ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Kakatakot po. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay nangangahulugang kapahamakan sa sino mang hindi nagsisisi. Ngunit sa sino mang magsisi at tumalikod sa kanilang sariling kasalanan at lumapit sa Diyos, ito po yung positive side naman. Pansinin po ninyo ang kabuuan ng plano ng Diyos sa mga taga-Galilea na natupad sa pagdating ni Kristo. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw
Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Saan nanggagaling ang ating liwanag? Sa Panginoong Jesus. At kung nasa atin ang ilaw at liwanag, ang katumbas nito ay tunay na buhay na walang hanggan. In Him was life, and the life was the light of all men. Sabi po yan sa verse 4 ng John. Yan ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May liwanag, may buhay. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi po sa Gawa 2:38. Tatanggapin po tayo ng Diyos. Ipagkakalob ng Diyos ang kanyang sarili mismo. Mapatawad lang tayo. Di ba ginawa niya po yun? Manginig tayo sa takot sa kapahamakan naghihintay sa atin kung hindi tayo magsisisi. At lumundag tayo sa tuwa sa kanyang pangakong kapatawaran at pagtanggap sa lahat ng nagsisisi. Huwag tayong tumulad sa ilang mga taong binahana na nakatira sa mga tabing ilog o dagat na kahit alam na nilang mapapahamak sila ay pinipili pa rin nilang manatili sa lugar na yon. Dahil ang pakiramdam nila ay doon sila komportable. Kahit alokuin pa sila na lumipat sa mas ligtas na lugar at mas maganda, ayaw pa rin po nilang lumipat. Kung hindi po tayo magsisisi at sa bandang huli ay mapapahamak, wala po tayong dapat sisihin, kundi ang ating mga sarili. Amen? At ang ikatlong tanong natin ay, paano tayo magsisisi? Alam nating dapat tayong lahat na magsisi dahil gagawin ng Diyos para sa atin. Dapat ding maging malinaw sa atin kung ano ang tunay na pagsisisi. Baka ang iba sa atin ay akalaing nagsisi na sila. Yung pala ay hindi pa. At meron dalawang klase ng false repentance o maling pagsisisi. Ang isa ay pagkalungkot o paghihinagpis dahil lamang sa takot sa parusa. Alam po ito ng mga magulang. Halimbawa po, nahuli ng nanay ang kanyang anak na nangupit ng pera sa pitaka niya. At kapag papaluin na niya ang anak niya ay iiyak lang ito. Natakot lang siya sa parusa o palo ng nanay niya at hindi ibig sabihin nito ay nagsisisi siya sa ginawa niya. Maling pagsisisi ang iiyak lang sa Diyos at lalapit sa Kanya dahil sa takot sa parusa sa impyerno. Ganito rin ang iba na kahit Kristiyano man ay umiiyak dahil sa consequence ng kasalanan. Hindi po ito ang tunay na pagsisisi. Ang isa pang maling pagsisisi ay ang pagpapakita ng pagbabago sa panlabas lang o kaya ay nagkaroon ng improvement ang mga ginagawa o ang tinatawag na pakitang tao lang. Tulad po ng isang lalaking nangakong hindi na makikipagkita sa kanyang babae. Di po ba sa kanyang karelasyon. Ngunit ang nasa isip at puso niya ay yung pa ring babaeng yun. Panglabas lang po ang pagsisisi yun. Para patunayan na ang pagsisisi ay tunay, ay may dapat po tayong tandaan. Ang una ay ayon sa mensahe ni Juan Bautista. Ang mensahe ni Kristo ay siya ring nauunang mensahe ni Juan Bautista bilang paghahanda sa ministeryo ng Panginoon. Ang mensahe niya ay magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pinaliwanag niya sa sumunod na ang pagsisising ito ay may bungang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay may bunga. Ito po yung nakikitang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Mamuhay kayo ng nararapat sa pagsisisi. Makikita rin ito pangalawa sa kahulugan na nangahulugang change of mind. Hindi lang pagbabago ng isip
o opinyon ng isang tao sa isang bagay. Naroon din ang pagbabago ng ugali, pagbabago ng layunin, damdamin. Apektado nito ang direksyon ng buhay. Kung dati gusto natin at panatag tayo sa pagkakasala, ngayon ay nakikita natin ito tulad ng pagtingin ng Diyos. Ano ba ang pagtingin ng Diyos sa kasalanan? Dapat kasuklaman. Dapat itakwil natin ang ating mga kasalanan. Ito ay nakakasira, hindi nakakabuti, nakamamatay sa halip na nakakapagpaligaya. May mga hakbang po kung paano tayo magsisisi. Una po, para makapagsisi ay dapat nating aminin sa ating sarili na nagkasala tayo. Ayan, sinasabi po dyan. Sinasabi po sa Lucas 16:15 na kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapaanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ano po ang pangalawa? Kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan. Kasuklam sa Panginoon paningin ng Diyos. Ibig po sabihin, ang Panginoong Hesus ang nagsalita diyan at ang pinagsasabihan niya yung mga Pariseo dahil nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. At ito ay matapos na sabihin ng Panginoong Hesus na hindi natin mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Hindi po natin maitatago ang anumang gawain natin sa buhay mula sa ating sarili o sa Panginoon. At yung pangalawa nga po, kailangan nating talikuran ng ating mga kasalanan. Mahirap po sa atin ang talikuran ang masama. Lalo na kung nakakaakit at mukhang kaaya-aya yung masama. Ang mas mahirap pa dyan ay kapag nasanay na tayo sa kasalanan at ginagawa na natin yon araw-araw. Nadadala tayo ng tukso na gawin muli yun. Pero sa tulong ng ating Panginoon at gabay ng banal na Espiritu, ay mapagtatagumpayan natin na tumalikod sa kasalanan. Kailangan po nating itama ang anumang maling mga nagawa natin. Ibig sabihin, kung may ninakaw tayo, huwag na tayong muling magnanakaw. Kung nagsinungaling tayo, huwag na tayong muling magsisinungaling. Kung nakiapid tayo, titigil na po tayo maging sa ating mga bisyo. Kaya nga po matapos tayong patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, maliit man ito o malaki, huwag na po natin itong uulitin. Sa halip, tatahakin natin ang landas tungo sa pagbabalik loob sa Diyos at pagbabagong buhay. At yung pangatlong hakbang po para tayo makapagsisi ay kailangan nating patawarin ang ating kapwa. Marami pong sinasabi ang Biblia tungkol sa pagpapatawad. Isa na po rito ay ang sinasabi sa Kolosas 3:13 na magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Ang isang mahalagang bahagi ng pagsisisi ay ang patawarin ang mga nagkasala sa atin. Hindi po tayo patatawarin ng Panginoon kung hindi lubos na malinis ang ating puso sa lahat ng pagkamuhi, hinanakit, at sama ng loob sa ating kapwa at sa ibang tao. Sinasabi po sa talatang yan na dapat tayo magpatawad sa isa't isa, katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Bakit kailangan tayo magpatawad? Dahil tayo ay pinatawad din. Ang mga hindi Kristiyano lamang na hindi pa napatawad ng Diyos ang walang kakayahan o kagustuhan na patawarin ang nagkasala sa kanila.
Ang kapatawaran ay madaling ibigay sa mga taong humihingi ng kapatawaran at nagsisisi. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay dapat na magpatawad ng walang kondisyon sa mga taong nagkasala sa atin. Ang hindi pagpapatawad sa kapwa ay ang pagpapakita ng sama ng loob, hinanakit, at pagtatanim ng galit, mga katangiang hindi na dapat makita sa mga tunay na Kristiyano. Sa ating panalangin sa Diyos, hinihingi natin na tayo'y patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Gaya rin naman ang pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. Di po ba? Kung ating pahalagahan ang pagpapatawag ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan sa Kanya, malalaman natin na wala tayong karapatan ni katitingman upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. Ang ating mga kasalanan sa Diyos ay napakalaki at mas marami kung ikukumpara sa kasalanan sa atin ng ibang tao. Kung tayo ay pinatatawad ng Diyos na buo at ganap, bakit tayo tatangging patawarin ng ating kapwa? Ang kapatawaran na dapat nating ipagkaloob sa ating kapwa ay nararapat na buo at walang kondisyon. Katulad din ng kapatawaran na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi nga po sa Lucas 17 verse 3-4, kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo, maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Ang Panginoon Jesus po ang nagsabi nito. At para malubos ang ating pagsisisi ay dapat natin sundin ang mga utos ng Panginoon. Hindi tayo lubos na nagsisisi kung hindi tayo nakikibahagi sa mga gawain ng Diyos. Tulad po ng ginagawa natin ngayon ng medic service, Bible studies, at mga iba pang gawain ng iglesia. Hindi tayo nagsisisi kung hindi sinusuportahan ng ating iglesia sa pamamagitan ng mga tithes and offerings. Hindi tayo nagsisisi kung hindi tayo tumutulong sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid na may mga pangangailangan at may sakit. Tandaan po natin ang pinakamahalagang utos ng Panginoong Hesus. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At ang pangalawa po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Kaya nga po, kung inibig natin ang Panginoon Hesus, ay dapat na ginagawa natin ang mga nabanggit na pagpakikibahagi sa mga gawain ng Diyos. Ganon din po kung iniibig natin ang ating kapwa, kailangan din po silang tulungan materially and spiritually. Ayan po. So, at ang pang-apat na tanong ay, kailan dapat magsisi? Kailan po dapat tayo magsisi? Kailan po? Ngayon na. Hindi po pwede ang extension. Dapat ngayon na. Kaya nga pang sabi niya sa verse 17 ay, pagsisihan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. May sense of urgency po o pangangailangan ng madali ang pagkilos, ang sabi niya. Kaya magsisi ang pamagat ng ating pinag-aaralan ngayon. Ang salitang ito po ay verb, action word. Ito ay utos. Bakit po tayo inuutosan ng Panginoon Jesus na magsisi? Dahil po ang sabi niya ay malapit na maghari ang Diyos o malapit na ang kaharian ng langit. Hiniling sa atin ng Panginoon Jesus na magsisi tayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na, kung saan ay sinasabing inatasan niya tayo at iwaksi ang pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na maghimagsik ng laban o labanan ng Diyos, kundi ganap na sumunod at matakot sa Diyos. Ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan ay tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, ang maaring makapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang kaharian ng langit ay kaharian ng Diyos, kung saan naghahari ang Diyos mismo. Sa kabilang banda,
ang mga makasalanan at lumalaban sa Diyos ay tiyak na hindi karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Tandaan po natin na nagpunta ang Panginoon Jesus dito sa mundo, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan na magsisi. Kaya wag na nating lokohin ang sarili natin na relihiyoso tayo o mas mabuti tayo kaysa iba. Kilalanin natin na tayo ay makasalanan at tingnan ang kasalanan bilang isang damdaming nagre-rebelde sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, magtiwala sa pangako ng Diyos na kay Kristo at isuko ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Huwag po nating sabihin na Kristiyano na tayo at nagsisi na tayo nung una pa man at pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan. Ngunit ang tunay na nagsisi ay nagpapatuloy sa pagsisisi dahil nagkakasala pa rin tayo. Ayan po, kailan tayo dapat magsisi? Araw-araw po. Araw-araw po tayo dapat magsisi. Kaya nga po tinuruan tayo ng Panginoon Jesus na manalangin doon po sa Lord's Prayer. Di po ba? Ano sinasabi doon? Forgive us our sins. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Nasa Lord's Prayer po diyan. Sa oras na ipakita sa atin ng Banal na Espiritu at ng salita ng Diyos ang ating karumihan at pagsuway sa Kanya, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng tawad. Bago matulog, bukod sa pagpapasalamat sa Diyos sa natapos na araw, balikan po natin ang mga bagay na inisip natin, mga sinabi natin, mga ginawa o motibo natin na hindi nakalulugod sa Diyos. Banggitin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad, hilingin natin ang paglilinis sa ating puso at magpasakop sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, ang paanyayang magsisi ay nagpapakita ng pagmamahal. Nang ang Panginoong Hesus ay nagpasimulang mangaral at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito po ay mensahe ng pagmamahal na inaanyayahan ang lahat ng gustong maging karapat-dapat na sumama sa Kanya at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan mismo sa daigdig na darating. Nakalulungkot po na marami sa mga Kristiyano ngayon ay may maling pangunawa tungkol sa pagsisisi. Madalas ang ginagawa nila matapos ma-realize ang kasalanan ay hihingi ng tawad at aakalaing sapat na yon. Sa huli ay makikita nilang paulit-ulit lang ang kanilang kasalanan at walang katagumpayan dahil walang pagbabago ng pananaw ng kasalanan at walang paghingi ng tulong sa Diyos at sa banal na Espiritu. At sa atin pong paglalago, si Jesus ang Panginoon ng lahat. Kung ano ang sabihin niya, yun ang kailangan sundin. Yun ang makabubuti sa atin at makapagbibigay karangalan sa Diyos. Ayon kay Jesus, dapat magsisi. Sino ang dapat magsisi? Ang lahat ng tao, walang exemption. Lahat tayo. Bakit kailangan magsisi? Upang maranasan ang kaharian ng Diyos, hindi kapahamakan. Paano tayo magsisisi? Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa kasalanan, paglapit kay Jesus, at patuloy na pagsunod sa Kanyang kalooban. Kailan tayo dapat magsisi? Simula ngayon at sa araw-araw, hanggang sa ating kamatayan o sa muling pagbabalik ni Jesus. Sa panahong yon, wala ng kasalanan at wala na ring pagsisisi, sapagkat ganap nating mararanasan ang paghahari ni Jesus, hindi lamang sa buhay natin, kundi sa buong sanlibutan. Hindi sapat na tumanggap tayo at sumampalataya lang sa Panginoong Hesus. Dapat ito ay may kasamang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at higit sa lahat ay ang pagsunod kay Jesus na ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan po tayo sa araw na ito.